Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Likas sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng matinding pagkakabuklod ng pamilya. Marami sa atin ang priority ang kanilang pamilya. Isa pa sa nakakatuwa nating ugali ay ang pagiging close natin sa ating mga pinsan, tita at mga tito. At madalas pa nga, ang pagmamahal nila sa atin ay mararamdaman pa rin natin kahit pa nasa kabilang buhay na sila. Dear Papa Dudut, I'm Belle and now 35 years old. Marami akong kwento na gustong ibahagi ngayong gabi. Pero hindi ko na muna lalahatin. Alam ko na kagaya ko ay may mga naging karanasan din ang ating mga kaistorya na hindi nila malilimutan. Karanasan na nagbigay sa kanila ng kilig, saya o kaya ay kilabot. Mga karanasan na nag-iwan ng alaalang hindi nila kailanman malilimutan. Papa Dudut, third year high school kami noon at required kaming tumira sa isang room sa aming school sa loob ng isang linggo. Nasa isang private all-girls school kasi kami at parte raw yun para matutunan namin na maging independent. Bit-bit ang aking gamit ay umarkila ako ng isang tricycle na maghahatid sa akin sa aming school. Binilinan ako ng aking mga magulang na mag-text o tumawag para malaman na mga ito ang aking kalagayan. Pagdating ko roon ay wala pang tao dahil tanghali pa lamang ng linggo at tiyak na sa hapon pa darating ang 12 kong mga kasamahan. Habang naghihintay ako, naglakad-lakad ako sa harapan at likuran ng malaking classroom na tutuluyan namin. Sa likod noon ay may mga mahogany tree na nakatanim na kapag iniihip ng hangin ay talagang parang perang nagsisilaglaga ng mga dahon. Napunta ako sa ilalim ng isang puno ng mahogany at humawak ako roon. Ramdam kong gumagalaw ang katawan nito gayong mahina lang ang hangin. At kung hangin lang ay hindi nito kayang pagalawin ang katawan ng isang puno. Bigla akong napabitiw doon. May naramdaman akong hangin sa aking batok. At may pumipito rin na para bang papalapit sa akin. Napapikit na nga ako, Papa Dudut. Unti-unti ang ginawa kong paglingon. May kaba sa dibdib ko na hindi ko maintindihan dahil takot ako sa pwede kong makita noon. Bel? May tumawag sa aking pangalan bago ko pa nakita kung sino ang nasa aking likuran. Nakita ko ang isa sa mga kaklase ko. Tumakbo ako kaagad papalapit dito at nakahinga ako ng maluwag dahil may kasama na ako. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ko sa aking kaklase na bagong dating. Oo, kanina pa nga kitang pinagmamasdan sa ilalim ng puno ng mahogany, ang sabi nito. Talaga, kung gano'n ay nakita mo ba kung sinong nasa likuran ko kanina? Narinig mo ba yung pumipito ng malakas? Nakita mong gumagalaw yung puno ng mahogany? Sunod-sunod na tanong ko. Siniko lamang ako ng kaklase ko. Huwag kang manakot, wala akong nakitang ibang tao sa likuran mo. Lalong hindi ko nakita na gumagalaw ang puno ng mahogany, wika niya. Natahimik na lamang ako. Pero iba ang pakiramdam ko at sigurado ring hindi lamang yon parte ng imagination ko. Nang gabing yon ay nakumpleto rin kami. 2 ang kwarto na pwede naming tulugan, pero ako at ang kasama ko ay piniling sa sala na lamang matulog. Mas maluwag kasi doon tapos ay kasama ko pa ang mga pinaka-close ko sa mga kaklase at kaibigan ko na si Jen. Mas maganda dito, di ba?
mas maluwang, ang sabi ni Jen na kasama ko sa sala. Ngumiti ako dahil totoo ang sinabi nito na maluwang ang sala at di namin kailangan makipagsiksikan sa mga nasa kwarto. 10:00 na ng gabi pero nanatili pa rin akong gising at nakatingin sa kisame. Paidlip-idlip lamang ako pero hindi tuloy-tuloy ang tulog. Samantalang ang aking katabi ay masarap na ang tulog at malakas pa ang paghilik. Biglang may gumalaw sa itaas ng aparador na nasa harapan ko. Narinig ko ang huni ng pusa at dahil madilim, kita ko ang mata ng pusa na kulay pula. Alam ko na umiilaw ang mga mata nila sa dilim pero hindi naman ganon kaliwanag kaya nagulat talaga ako, Papa Dudut. Para bang nagbabaga yon sa liwanag, Papa Dudut. Napapikit na lamang ako dahil ayaw ko nang makita yon. Nakaramdam ako ng matinding takot at hindi ko maalis ang pagkakatitig sa mga matang yon. Gusto kong gisingin ang katabi ko pero ayaw gumalaw ng aking mga kamay. At ayaw ring gumalaw ng aking katawan. Para ko na estatwa mula sa kinakahigaan ko. Kasi wala akong kahit na anong parte ng katawan na talagang maikilos noon. Naiiyak na ako pero niluha ko ay ayaw tumulo mula sa mga mata ko. Sunod kong narinig ang ingay ng mga upuan na nasa labas kung saan ay doon kami nagkaklase kapag umaga hanggang hapon, Papa Dudut. Ginugulo ang mga upuan sa labas na parang may naghahabulan. Isang babae at boses ng isang maliit na bata pa ang narinig ko. Parang mag-ina na naghahabulan at naglalaro doon. Pero hindi pa rin talaga ako makakilos kahit na anong gawin ko. Hanggang sa wakas ay unti-unti na akong hinila ng antok at tuluyan ng napapikit para matulog. Sino ang lumalabas sa inyo kapag gabi at tumatambay sa koridor? Galit na tanong ng isang teacher na kasama namin. Ma'am, wala kasi tulog naman na kaming lahat sa mga oras na yon. Katwiran ng isa sa mga kaklase namin. Nagising ako sa mga ingay na boses na yon. Bumangon na ako at inayos ang higaan. Madaling araw na pala at gising na ang ibang mga kasama ko. Good morning, Belle. Bati ni Sunshine, isa rin ito sa mga kasama namin doon. Ginanti ko ang bati nito bago nagtimpla ng aking kape at umupo ako sa tabi nito. Nagagalit si ma'am, sabi nito. Bakit daw? Tanong ko. Yung mga inayos nating upuan kahapon dyan sa labas, nagkalat, nagulo. Yung iba, napabaliktad pa, sabi nito. Bigla kong naalala ang nangyari kagabi. Hindi pa naginip lamang pala yon. Totoo ngang may naghahabulan. Tinignan ko ang ayos ng upuan at totoo nga nagulong-gulo ang mga yon. Pero bakit ako lang ang nakarinig gayong halos marindi na ang tenga ko kagabi? Tapos may malapit pa sa bintana si Jen na katabi kong natutulog. Jen, wala ka bang nararamdaman na kakaiba kagabi? Tanong ko sa kasama na kalalabas lang ng banyo. Wala naman. Ang tahimik nga eh. Kung may ingay man, mabilis ko lang maririnig yon. Matalas kasi ang pandinig ko. Wika niya. Kung ganon, ako lang ang nakakarinig. Ano mga yon, multo kaya? Hindi na lamang ako nagsalita pa. Alam ko kung gaano ka matatakutin ng aking mga kasama. Kinagabihan ay nagsama-sama kaming natulog sa sala. Natakot ang mga kasama namin sa sinabi ng aming teacher. Sa gilid at tabi ng bintana ako pinapwesto ng aking mga kasama dahil takot ang mga ito. Hindi ko masabing takot din ako dahil akala ng mga ito ay matibay ang loob ko. Hating gabi nang maalimpungatan ako. Yung pakiramdam na may tila nakatitig sa akin. Pagmulat ng mga mata ko ay agad na tumutok ang paningin ko sa mga bintana at may nasilip akong mahabang buhok na hinahangin. Tuluyan akong napabango noon, Papa Dudut. Kinakawayan ako ng babae palabas at wala sa sariling humakbang ako palabas ng pinto. Anong ginagawa niyo rito? Gabi na ah. At saka hindi pinapayagan ng mga gwardya na may nakakapasok na ibang tao dito sa school namin. Nagtatakang tanong ko. Dito rin naman kami nakatira, ang sabi nito.
Medyo malayo ako noon sa babae kaya hindi ko kita masyado ang mukha niya. Inilahad nito ang kamay para abutin ako. Nagulat ako nang umiwalay ang kamay nito sa katawan niya. Halika, lumapit ka. Gusto kong tumakbo at napatras ako pero kahit na anong gawin ko ay sinusundan pa rin ako ng putol na kamay ng babaeng yon. Nang mahawakan ako ng kamay ay hinila ako palapit sa babae. Naramdaman kong malamig yon at hindi katulad ng init ng katawan ng isang taong buhay. Hindi ka makakalayo, Bel, ang sabi nito nang matitigan ko nang malapitan ang mukha ng babae. Pula rin ang mata nito, parang sa nakita kong pusa. Tumawa ito, duguan ng ngipin ang kamay nito na nakahawak sa braso ko ay umangat sa aking leeg at sinakal na ako nito. Gusto kong matulad ka rin sa amin, Bel, ang sabi nito. Sinasakal ako at pinipigilan ko ang kamay nito at binabaklas ng mahigpit ang pagkakahawak sa leeg ko. Nang magtagumpay akong maalis ang kamay nito sa leeg ko, agad akong tumakbo papasok sa loob ng classroom na tinutuluyan namin. Inila ko yon at bumalik sa aking pagtulog pero hindi na sa tabi ng bintana. Nakikita ko kasi ang babae na nakasilip roon at pilit na ipinapasok ang kamay niya at pinipilit rin akong abutin. Mabuti na lamang at nagawa ko ring makatulog ng oras na yon. Sunshine, hindi ba't ikaw ang katabi kong matulog kagabi? Tanong ni Alisa habang sabay-sabay kaming kumakain. Oo, bakit? Tugon ni Sunshine. Ikaw ba yung humahaplos sa mukha at buhok ko? Tanong pa ni Alisa. Ay hindi hindi ko ugali ang ganun. Depensa pa ni Sunshine. Si Alisa ang katabi ko na malapit sa bintana at habang nakikinig ako sa kanila ay gusto kong pangilabutan dahil hindi pa naginip ang mga nagaganap sa akin. Totoo ang mga yon. Baka si Bel, hindi ba siya ang katabi mo? Sabi pa ni Sunshine. Hindi ako, lumipat ako ng higaan, wika ko. Ibig sabihin, Bel, sinadya mong mahiga sa labas ng classroom? Takang tanong ni Alisa. Doon kita nakita nung gumising ako Pinalipat lang kita sa loob dahil akala ko sleepwalker ka, wika pa niya. Hindi ako nakapagsalita noon. Gusto kong sabihin na nag-iba ako ng pwesto sa pagtulog pero never akong natulog sa labas ng classroom. Sinong nagdala sa akin doon? Yun kayang babaeng nakikita ko sa bintana? Yung humihiwalay ang putol na kamay sa katawan? Hindi na ako nakatiis, Papa Dudut, at sinabi ko na sa mga kasamahan ko na laging nangyayari sa akin tuwing gabi ang nakakakilabot na pangyayari. Matapos akong magkwento tungkol sa babaeng nakita ko sa bintana ay biglang umihip ang hangin at nag-brown out pa. Oh my God! Tili ni Amy. Nagsumiksik kaming lahat sa isang sulok. Bakit? Tanong ko. Wala akong makitang kahit na ano dahil madilim ang buong paligid. May lalaki, sabi nito. May nakita kong lalaki pumasok sa CR. Sunod-sunod na sabi pa nito. Imposible yan, puro babae tayong lahat dito, sabi ng mga kasama namin. Pero may nakita nga ako. Ipinipilit nito ang nakita kaya wala nang nagsalita sa aming lahat. Sinubukan naming kontakin ng kahit na sino sa mga kapamilya namin. Pero ang mga cellphone namin ay biglang nawala ng signal. Gayong napakalakas naman ang signal sa lugar na yon. Wala pa man din kaming kasama roon dahil nag-grocery ang mga ito. Halos nagyakapan na lamang kami ng mga kasama ko. Hindi namin namalayan kung anong oras dumating ang aming guro. Marahil ay dahil sa takot namin ay nakatulog na lamang kami at umaga na ng magising. Ma'am, sino nagbukas ng pinto sa iyo kagabi? Tanong ko sa isang teacher na kasama namin noong nag-aalmusal. Ikaw, Bel, nakita kitang palakad-lakad sa labas ng hating gabi. Hindi mo ba alam na bawal yun? Ang sabi nito. Nagkatingin ang kaming lahat dahil hindi ako lumabas ng ganong oras. Alam ko yon at alam ng mga kasama ko yon. Papadudot doon na namin kinuwento kay teacher ang kababalaghang nangyari sa amin sa classroom na yon. Mabuti na lamang at sinuportahan ako ng mga kaklase ko at kaibigan ko kaya naman nagkasundo na rin ang mga teacher na hindi natapusin ang natitirang mga araw sa
lugar na yon. Mula noon ay parang naging lapitin ako ng mga kababalaghan. Hindi ko alam Papa Dudut kung bumukas lang ba ang third eye ko o sadyang mabilis na akong mapansin ng ibang mga elemento sa ating paligid. Alam naman natin na may mga nilalang tayo na hindi nakikita pero nakikita tayo. Kaya alam ko na nararamdaman nila ang presensya o alam nilang nararamdaman ko sila. Isang karanasan din kasi na hindi ko malilimutan noon nang sinugod si tita sa isang ospital na hindi ko nasasabihin kung saan. Basta ang alam ko ay medyo luma na ang ospital na yon. Mapa elevator, hagdan, mga pasilyo. Karamihan ng kwarto doon ay mababakasang kalumaan. Pero ito lang ang ospital na pinakamalapit sa tinitirhan namin nila tita Papa Dudut. Bel, ibili mo muna si tita ng mga prutas sa labas dahil wala na tayong stock dito. Sabi ni mama na kapatid ni tita. Si mama ang kasama ko noon sa pagbisita sa ospital dahil may trabaho ako tuwing gabi at sila ate at kuya naman ang magbabantay mamaya sa kanya. Tumango ako saka na lumabas ng kwarto. Naglalakad ako sa mahabang hallway, sa gilid-gilid ay may kaunting bakbak na rin ang mga pintura. Napabayaan na talaga ang paligid ng ospital. Sa paglalakad ko sa mahabang hallway ay naaninag ko sa bandang dulo ang isang babaeng nakatayo paharap sa akin. Madilim at nakayuko siya. Saka patay sindi pa ang ilaw sa kinakalagyan niya. Kaya hindi ko masyadong maaninag ang itsura niya, Papa Dudut. Akala ko ay may hinihintay lang siya sa katapat na pintuan ng kwarto doon. Doon kasi siya malapit nakatayo. Patuloy pa rin ang pagpatay-sindi ng ilaw na parabang nasa horror movie. Nakakaramdam na po ako ng kaunting takot pero mas nanaig sa akin ang tapang. Saka dapat akong mas matakot kay mama dahil kapag pinairal ko ang takot ko ay hindi ko maibibili ng prutas si tita. Sigurado na bubungangaan na naman ako ng mama ko. Nang malapit na ako sa pwesto niya ay bigla siyang nagsalita kaya napahinto ako sa paglalakad. Miss, saan ba dito ang kwarto ni Gina? Tanong niya sa malamig na boses. Medyo tumindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan pero hindi ko na lang pinansin. Naku miss, pasensya na po kayo pero hindi ko po alam. Hindi ko po kasi kilala yung Gina na sinasabi ninyo pero pumunta na lang po kayo dun sa baba. May mga nurse doon. At sa kanila na lang po kayo magtanong. Sagot ko dahil hindi ko talaga kilala ang tinutukoy niya. Malay ko ba sa Gina na pasyente ng ospital na yon? Nasaan si Gina? Miss, nasaan siya? Muli niyang tanong sa mas malamig at nakakatakot na boses. Miss, hindi ko nga po kilala yung Gina pero magtanong na lang po kayo sa information dahil sigurado ako na matutulungan nila kayo. Medyo inis na sagot ko. Miss, si Gina ang hinahanap ko. Alam mo ba kung saan ang kwarto ni Gina? Tanong pa niya na parabang hindi narinig ang sinasabi ko. Nakaramdam na ako ng inis. Bakit ba ang kulit niya? Hindi ba niya narinig ang sinasabi ko na hindi ko kilala yung Gina na tinutukoy niya? Sa sobrang pagkairita ay iniwan ko na siya at dumiretso na ako sa elevator. Nang makabili na ako ng prutas ay may dumaang nurse sa harapan ko. Tinawag ko siya at tinanong. Nurse, may kilala po ba kayong Gina? May naghahanap po kasi sa kanyang babae. Mukha po yatang hindi niya alam kung saan ang room nang hinahanap niya. Tanong ko. Ngumiti ang nurse sa akin. Gina ba kamo? Kilala ko siya, kaya lang matagal nang patay yun. At yung babae naman na sinasabi mo naghahanap sa kanya, mahaba ba ang buhok saka naka-lab gown ng pang-ospital? Tanong ng nurse. Opo, yun nga po. Mukha po kasing kanina pa yung naghahanap at kawawa naman saka patay na pala yung Gina na hinahanap niya. Gulat kong tanong. Oo, sa mismong hallway kung saan mo nakita ang babae ay doon pinatay si Gina. At miss, hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko pero yung babaeng yon na nakita mo sa hallway, siya ang mismong pumatay kay Gina. Binaril niya yung Gina. Pabulong na wika ng nurse habang nanlalaki pa ang mga mata sa pagkukwento niya.
Papadudod sa pagdaan ko sa hallway na yon ay naging triple ang kilabot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko nga ay may bumubulong pa sa akin at umiiyak mismo sa tenga ko. Napayakap na ako sa sarili ko at mabilis na tumakbo para malampasan ang hallway. Takang-taka naman si mama kung bakit pawis at hinihingal ako nang makabalik sa kwarto kung nasaan si tita. Pero hindi na ako nagkwento pa sa kanila kung anong nangyari kasi baka hindi rin naman sila maniwala. Ayaw kasi nila ng kwentong kababalaghan at sinasabi nila na kulang lang daw ako sa dasal. Hindi ko masabi na sadyang lapitin lamang ako ng mga ganong bagay at kahit na anong dasal ko papadudot ay hindi nila ako nilalayuan. Hindi ganon kadaling itaboy ang masasamang elemento mula sa buhay natin. Ito naman ang aking pangatlong karanasan papadudot na may kinalaman pa rin sa katatakutan. 1 to 7 p.m. ay nasa drafting room kami noon para sa aming engineering graphics. 2 plates ang dapat naming matapos sa loob ng 6 na oras. Subalit dahil sa masyadong perfectionist, ang lesbian kong instructor ay ilang beses akong nagsayang ng ink at tracing paper. Asar na asar ako dahil parang pinag-iinitan talaga ng lalaking ito ang mga babae sa section niya. At sa sobrang swerte ko ay ako lang ang nakatagal sa kanila. Pagod, gutom at antok ang naramdaman ko nang tumunog ang bell. Tinawag ako ng lesbian kong instructor upang magpaiwan muna. Nang makaalis ang mga kaklase ko, ay humingi siya ng pasensya sa kanyang pagiging istrikta. Nangako siya na hindi na siya magiging ganon sa susunod kong pag-iigihan ko lamang daw ang mga plates na ginagawa ko. Anyway, binigyan naman niya ako ng mga tip kung saang libro ako makakakuha ng mga tip sa mahihirap na exercises. 3 libro lang daw ang mga kailangan kong basahin. Nasa library daw ito kasama ng mga libro sa surveying. Agad akong pumunta sa library na nasa pinakadulo ng university. Isolated ang building na ito sa karamihan. Sa gilid nito ay ang College of Nursing at Admin Building. May ilaw pa sa library kaya agad akong umakyat sa hagdanan. Iniwanan ko ang mga gamit ko sa locker pero hindi ko iniwan ang tube at T-square ko. Hindi kasi kasya. Sumenya sa akin ang guard na nandun pa ang librarian at nagbabalik ng mga libro sa shelf. Di na ako kumuha ng card, alam ko na kung nasaan ang librong kailangan ko. Ang gusto ko lang ay confirmation. Papadudot nang mahanap ko ang 3 libro ay nabalutan ako ng matinding lamig na nanuot hanggang sa buto ko. Agad akong pumunta sa librarian para patatakan ang aking yellow card upang umalis na. 3 lumang libro ito at palagay ko ising tanda na to ng university. Habang pababa ako ng hagdan ay nakarinig ako ng yabag mula sa aking likuran. Gusto kong lumingon pero naunahan ako ng takot. Nagmadali ako sa pagbaba pero bago pa ako makababa ay may nakita akong nakaputing gamit sa baba ng hagdanan. Gusto kong isiping nursing student lamang ito pero di ganito ang uniform ng nursing. Masyadong mahaba ang damit nito at hindi nakaipit ang buhok. Tila ito ay tela na hinahangin. At ang yabag ay patuloy pa rin. Palakas ng palakas. Hindi ko na alam kung anong nangyari pero na out of balance ako na naging dahilan upang mahulog ako sa hagdanan. Gusto kong humingi ng tulong pero wala ang guard. Tumayo ako kaagad at tumakbo palayo sa library. Dala-dala pa rin ang mga libro. Hindi ko na inisip ang mga gamit ko kung ayos pa ba o hindi. Basta makalayo lang ako sa mga yon hanggang makarating ako sa may sakayan. Kinabukasan ay nasa lubong ko ang aking instructor. Huwag kang pumunta sa library paggabi na ha. Kasi may mga kung ano-anong nangyayari doon. Lalo na kapag sumapit na ang gabi. Ang sabi ni sir. At muli binalot ako ng takot. Nang ikwento ko naman ito sa kuya ko, bigla niyang na-share ang naging karanasan niya sa school namin. Naisip ng kuya ko raw noon na mas makabubuting mag-dorm muna siya noong summer na yon. Mas mapapamahal kasi kung araw-araw siyang magkukommute. Mas mahal din kasi ang unit ng subject kapag summer. Medyo makulimlim na
at may panakanakang pag-ulan. Yan ang normal na panahon sa university since nasa pagitan siya ng rainforest at beach. Minsan lang kung umaraw. At ganun nga ang panahon nang pumunta siya sa dorm. Pero bago siya makapasok ay napansin niya raw ang isang babae na nakatingin sa labas ng bintana. Bawal magpapasok ng outsider sa dorm at lalong lalo na ang babae. Kaya nagtaka siya kung bakit may babae. Inisip na lamang niya na girlfriend niya ng isa sa dalawa niyang dormmates. Matapos magayos ng gamit ay naggitara muna raw si kuya pampawala ng homesick. Binulabog siya ng isang katok. Binuksan niya raw ang pinto pero wala namang tao. Naisip niyang pinaglalaruan siya ng mga kasama niya. Pumunta siya sa sala ng dorm at doon ay nakita niya ang mga kasama na nag-iinuman. Uy, bawal yan ah, wika raw ni kuya. Wala si sir ngayon kaya po pwede, wika naman ang isa. Inabutan siya ng isang shot. Tagay muna, wika naman ang isa. Dahil nakikisama ay ininom niya ang isang shot. Nasundan pa ng isa at isa pa. Nang pare-parehas na silang lasing ay nag-CR ang isa sa kanila. Isang sigaw ang narinig nila mula sa kasama. Nawala ang kalasingan nila ng kasama at tumakbo papunta sa CR. Nang mabuksan ay tumambad sa kanila ang kanilang kasamang tulala at nakaupo na sa may sahig. Magdamag silang gising sa sala at pilit na kinakausap ang kasama nila. Mataas na ang araw nang magising si kuya, tagaktak ang pawis. Nakatulog pala siya. Takot na takot ang dalawa niyang kasama. Aalis na kami, wika ng isa. Bakit ba tol? Dagdag pa ni kuya. Ano ba nangyari kagabi? Tanong ni kuya. May babae sa CR, sigaw ng isa. Babae? Tanong ni kuya. Kagabi. Di ako lasing. Malinaw na malinaw ang isip ko nang pumasok ako ng CR. Nakatayo ako sa harapan ng salamin nang makita ko siya. Nasa likod ko. Naninilaw ang mata niya at namumuti siya. Gulong-gulo din ang buhok niya at tawa pa siya ng tawa. Sa takot ko, nagdasal ako at ang tinakpan niya ang tenga niya, binibigkas niya ang dasal ko na parang walang epekto sa kanya. At ginagawa niya pa itong katatawanan. Wika ng isang nakasaksi. Nagtayuan ang mga balahibo ni kuya. Ibig ba nitong sabihin ay multo o demonyo ang nakita niya kahapon? Hindi raw masyadong naniniwala noon si kuya sa mga kababalaghan pero mula nang mangyari yon, doon na niya na-realize na sadyang may mga pangyayari sa buhay natin ang mahirap ipaliwanag. Papadudot, marami pa akong gustong ikwento dahil nga naging lapitin ako ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Pati ang mga taong napapalapit sa akin, nakakakita at nakakaramdam na rin daw sila ng mga kababalaghan lalo na sa tuwing kasama nila ako. Ganon pala yun. Nagiging lapitin din sila kapag lumalapit sila sa akin. Kaya naman unti-unti na lang din ako nasanay sa mga nakikita at nararamdaman ko. Hanggat hindi nila sinasaktan o walang kailangan na gawin, hindi na lang din ako masyadong nagpapahalata sa kanila na nakikita at nararamdaman ko sila. Kunwari wala akong kahit na anong nakikita kahit ang totoo ay binabalot na ng matinding takot ang katawan ko. Papadudot, sinunod ko na lamang din ang sinabi ng mga magulang ko na palagi akong magdarasal para may proteksyon ako mula sa mga masasamang tao at demonyo. Nararamdaman ko yon dahil kapag nagdarasal ako ng bukal sa loob kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko. Kailangan lang din kasi nating magtiwala sa Poong may kapal. Kailangan nating manampalataya sa Kanya para tayo'y proteksyonan Niya. Hindi lamang sa mga masasamang elemento, kung hindi para mailayo Niya rin tayo sa mga masasamang tao na magdadala sa atin sa kapahamakan. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Bell. May mga bagay na kapag nakikita natin ay maraming alaalang bumabalik sa atin. Malungkot man yan o masaya. Importante ay nabibigyan natin ng importansya ang mga bagay na ibinibigay sa atin o kahit ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Ito ay pagpapakita natin ng pagpapahalaga sa taong yon at kung wala na siya ay paggalang ito sa kanyang alaala. Walang kahit na sino ang matutuwa kapag nakita nito na hindi iniingatan ng isang tao ang bagay na ibinigay niya rito.
magiging daan nito upang magkaroon kayo ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa. Ngunit hindi lahat ng sitwasyon ay pare-parehas. Kung isang bagay ay nagdudulot lamang ng negatibong pangyayari sa iyo, ay doon ka na magdesisyon kung dapat mo pa ba itong itabi o alisin na sa buhay mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po at suportahan ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.